Next verse. So, take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will be more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away from him. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ka nakapagbigay ng interes. Ano sabi ng Panginoon? Kunin nyo sa kanya yung binigay ko, ibigay nyo doon sa taong meron. Di ba minsan mag-isip ka, Lord, meron na nga siya bakit mo pabibigay? Binigyan kita kaya lang, saan mo ginamit? Hindi ka man lang nag-pray ng abilidad o kapasidad, paano mo mapagyaman yung pera? So, kuhanin mo sa kanya, bigyan mo siya 10. Kaya minsan, yung salitang church, hindi ko to ma-apply sa word sa church. Bakit ganun? Bakit yung mayaman lalong yumayaman? Bakit yung mahirap lalo naghihirap? Alam niyo ang kaibahan, kahit sa word pattern, ang kaibahan ng mayaman na lalong yumayaman, marunong silang mag-manage ng pera nila. Tayo mahirap na nga, tapos hindi ka pa marunong mag-manage ng pera, saan tayo makakarating? Kaya ka hinahanda ng Lord kasi may future ministry ka sa Panginoon. Kaya ka pinaghahanda ng Panginoon yun, maganda ang pupuntahan mo. Ang power ng pera, mga kapatid, sabi ni Dr. Miles Monroe, ano sabi niya? Wala akong nabasa sa Bible na do not serve God and Satan. Pero meron ako nabasa sa Bible, do not serve God and Mammon. O Mammon means the God of ng riches. Huwag mong paglingkuran yan. Sabi niya, kaya nga in comparison, sabi niya lang po ito, meron siyang spiritual context na tinuturo. Parang pagkakabanggit niya ganito. Parang mas makapangyarihan nga yung pera kaysa kay Satanas Ano yung context ng preaching? Do not serve God and Mammon. Hindi mo sila kayang paglingkuran. Kaya dapat yung blessing na binibigay sa atin ni Lord, dapat ma-manage natin. Kasi baka yung blessing na yun pa ang maglayo sa atin sa Panginoon.